Mukhang nadali si Sir ng bogus na buy and sell. Putik na. Nagulat si Sir doon, 47,000 kilometers plus 2,000, 49,000. Bumigay na yung transmission niya. So ibig sabihin, ito po ay nagalaw na ang kilometrahe nito. Focus na. Alam niyo na. Scanner, computer lang. Oy, mababago na nila yung kilometer reading. Malamang ito, hindi lang 100,000 tinakbo nito. 150, 180, 200. So malamang ganun po ito. Baka ito ay ipinang-grab. Itong Avanza ni Kuya Renato. 2016, sir. 2016. At saan ba talaga punta nyo, sir? San Antonio, Zambales. Ano ba nangyari doon sa at bakit kayo napunta ng Subic? Nagtumirik na kami dito sa may bandang malapit sa Tipo, exit ng expressway, sir. Hindi pa kayo nakarating sa ulo ng Gapo. Tapos nabili nyo lang bago, second hand. Second hand, sir. Ilan ang tinakbo, sir, nung nabili nyo? Nung nabili namin ay 47, 47. Tapos nung nasira, nasa 49. 2,000 kilometers 2,000, lang. sir. Oo. 2,000. Pero nung nabili nyo, maganda siyang manakbo. Okay naman, sir. Oo. Pero bakit umabot kayo doon sa gumastos kayo? Magkano lahat na gastos nyo? 120, sir. 120. Bakit umabot ng ganong kalaking gastos nyo? Yung presyo ng pan, sir, transmission na second hand yung pan, ay 110. So nagpalit kayo ng surplus na transmission Yes, nitong sir. Avanza na to. Yes, sir. Pero nung nasiraan kayo, ano ba nangyari? Hindi na kumakambyo? Ano bang ano? Nagkakambyo, sir, pero walang arangkada, walang atras. Kaya kinarga kami sa tow truck. Tinow kayo. Kasi sa expressway. Yes, sir. So dinala kayo ngayon doon sa accredited nila, sigurado yun. Sige, Sabi ng mga mekaniko doon, ano daw dapat ang gawin? recommendation nila doon, sir. Kasi in-scan nila yung transmission. Giraso malfunction. So, recommendation, tinanong ko kasi wala rin akong knowledge sa mga ganyang pan, sir. Kung anong maganda, palit surplus na lang daw, sir. Palit surplus. Di ba? Gear ratio lang ang problema, palit surplus na. Sir. Meron ba kagad sila? May naka-ready talaga? Orderin pa rin, sir, nila. Naka-ready talaga sa kanila, no? Hindi, parang may pag-orderan din yata sila. Doon din. Ibang ko, sir, galing Manila pa yan siguro. Manila. Kung ipinadala na ba sa'yo, merong bilog na ganun? Wala. Parang isang pan lang, Isang sir. diretso lang. Yes, sir. O, di lugi ka. Yung torque converter mo pa rin ang ginamit. Doon sa 110. Sir, kung pinato mo yung pabalik dito, parang yung Fortuner na nandun, galing pa ng Baguio City. Ang binayad niya sa towing ay 15,000. Bakit hindi na lang ganun ang ginawa mo at dinala mo sa Manila? Wala pa akong masyadong knowledge noon, sir, eh. Saka kung maaga kong naging subscriber sana kayo, sir, nagkaroon ako ng knowledge. Naku, 100% dito ko dinala. Ito po, itong vlog ko po na to mga kapatid hindi natin sinisiraan yung napuntahan nyo na yon. Pero sa totoo lang, masyadong malaki yung chinarge sa inyo para sa transmission na surplus. Itong Toyota Avanza na to. Nadali kayo. Ganun na lang, no? Kaya po, kung pinato mo yun, Olonga po to Manila, wala pang 15K yun. So, ito po mga kapatid, may problema pa rin. Tumilo pa rin yung kanyang ABS at saka maingay din yung kanyang differential. RTM niya, sir, kailangan nasa 2,000 bago Mag-ship. mag-ship. So, halos nandoon na rin sa maximum. Kung gano'n ang problema nito na 2,000 bago mag-ship, so pwedeng yung nabili mo na transmission, siyempre walang bukasan yon pag surplus eh. Yes, sir. Ilang buwan na yan, sir? Mayo. 3 months. 3 months, O, sir. 3 months. Kadalasan, 6 months ang warranty nila dyan. Kaya lang, pupunta ka pa doon sa Olonga po ulit. 1 month lang ang binigay, sir. 1 month lang. Naku, yun lang po. Kung pina-overhaul mo yan, sa overhaul kasi 6 months ang warranty. So ito, tapos na warranty mo, pabuksan mo na lang at baka ang filter niyan ay barado. So kaya matagal siyang mag-ship, nag-2,000 muna, kailangan mo na makapump ng malakas nung transfer pump mo, nung high pressure pump mo, bago siya mag-ship. So malamang yan, maruming-marumi rin ang ATF niyan. Kasi nga, surplus yan eh. Bawal. Pag binuksan, void na warranty nun. Since tapos na yung warranty mo, 1 month, isa yan ngayon sa i-consider mo na baka mamaya, masira din katulad nung isa. Ito, paparinig namin sa inyo yung problema ngayon nitong Avanza na to. Ito yung mic. Bibigay ko sa iyo to. Baka mo. Binigay ko dun sa pinsan ko yung mic. Hindi mo gagamitin yan. Lagay mo dun sa ilalim, sa differential, yung maingay. Para marinig. Kala mo, magbablog ka. Tuntua ka na. Itapat mo yan doon sa maingay. Tapos i-start ni sir yung engine. Paandarin mo sir, lalagay mo sa drive, katulad nung ginawa kanina.
hanapin mo yung maingay na portion na nung RPM, ha? O sige sir, start mo. Drive mo ngayon, sir. Sige. Sige. Sige, sige lang. Sige pa. Yun, no? Sige pa. Isa pa, sige pa. Sige pa. Yun. Okay na po. Sige, stop na po, preno. Pwedeng ang problema niyan sa differential, pwedeng ang problema din ay sa axle bearing, pwedeng ang problema din ay yung mga preno-preno dito. So, bubuksan niya ni Rek at ni Rex. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung ano yung naging problema nitong Avanza na to. So, sabi ni Sir, mabuti na lang nandito na siya sa Autoruns at hindi ko siya sisingilin ng 120,000 pesos. Lisi ko yung mic ha. Higay ko dito. Yan o. Oh. Ingay oh. Ano to? Yung bungo mismo. Rex, nakatapat kaya ito nung binunot nyo? Oo, nakatapat ko. Hindi, ito yung granahe eh. Saktong-sakto, nakatapat siya. So, kailangan linisin to. Ngayon, pag hindi nakuha sa linis to, baka magpapalit tayo. Pero dito, may tagas ng gear oil dito. Masa-masa ito eh. Baka mabagsakan yung katawan mo. Naku, kawawa naman yung bago mong girlfriend. Sino ba dito sa dalawang to? Pag si Rex, lagot sa asawa to. Pag si Rex, lagot din sa asawa. Tingnan nga natin. O, dyan na lang. Naku. Bakit ganito kulay ng gear oil dito? At tingin nga, ba't ganito? Oh? Yung ba nakuha nyo? Ba't sobrang dami naman? Akin na nga, but mo nga dito gear oil, ano? May extra ka nga, RJ. Lunod. Anong ginawa nila dito? Sir, nagpalit ka na ba ng gear oil? Sila sir, doon sa... Sila? Ilan litro to? Wala pang 2 litro laman nito, pinuno nila ng todo yung ano mo. Sobra-sobra yan, sir. Kuha ka nga ng pang-takal. Takalin nyo nga ito. Mga kapatid sa Crosswind, hindi pa maubos yung 2 litro na gear oil. Ngayon ito, bibilangin natin kung ilang litro nilagay. Nilunod nila sa gear oil, akala nila mawawala yung ingay na narinig namin sa inyo. Pero dito, may nakita na kagad ako na problema. Itong spider gear, kalug na kalug sa loob. Oh. Kaya bang i-zoom in, Jay? Ayun, oh. Kalug na kalug yung spider gear. Ayan. Wala lang yung... Oh, ngayon, kuha tayo ng ibang differential, yung tinanggal sa crosswind. Pasok mo nga dito, RJ, yan. Gawin mo dito. Tignan natin yung ano nito. Kung malakas ang kalog. Ito halos wala nga, oh. Tinutulak-tulak ko na yan, oh. Oh. Walang kalog yan, oh. Ko. Oh. Hindi kasi pwedeng kumakalog, kaya ito may washer to eh, sa loob niyan. May washer yan. Oh, kabila. Oh. Tulak ko ah. Wala. Walang kalug to. Ito, tingnan nyo. Ayan, yung manager ko, ka Richard. O, halika, tingnan mo. Lakas, oh. Oh. Lakas ng kalug, oh. Umaandar ka, walang ingay pag nakakapit yan sa semento yung mga gulong. Kaya lang, pag nag-freewheeling ka, dito mo maririnig. Yung pag binibitawan mo yung accelerator. Grrrr, okay, umuugong. Tignan natin kung madadali to sa shims. Bago nyo pa nabili to, meron na to siguro. Doon sa pinagpagawaan nyo, maugong, ilan nakuha mo? 4. 3.5. Kaya tuloy namamasa, oh, basa-basa doon. Kasi maglilik at maglilik. Tapos sir, di ba may ilaw ABS mo? Eh paano hindi ilaw? Nalunod yung sensor mo sa gear oil. Nalunod, lampas-lampasan sir, hanggang doon sa yung buong differential mo may gear oil. Eh yung sensor mo nakaganon, naliligo sa gear oil. Kaya nakailaw ABS mo. Pag naibalik mo na yan, mga 1.5 lang to eh. 4 na litro, bawasan mo. Ito lang sigurong 1.5 tayo mamaya.
Saka ito mga kapatid, yung differential natin, yung bungo na yun, pag maglalagay kayo ng oil, siyempre naka-level dapat patag. Ngayon yung ibang ginagawa nga nila, plastic lang ng yelo no? Lalagay mo sa plastic na yelo, tapos yung dulo, lalagay mo, tapos pinipiga mo. Para kang gumagawa ng cake, yung icing, ginaganon mo lang, no? Ganun lang. Ngayon, pag tumulo na doon sa gitna, ibig sabihin kalahati, sakto na yun, sir. Yung kalahati ng bilog na yun, sakto na yun. Ang ginawa nila siguro, dahil magandang service center din yon, yung di hangin, no? Ala, ayan, pinuno, 3.5 litro ng gear oil ang inilagay. Akala nila mawawala yung ingay. Pero hindi. Mechanical to. Ito yung spider gear, yung nasa loob. Ito yung pinaka nung differential. Nandito sana yung, ito yung ring gear. Saan yung ring gear? So yung ring gear, pinapaikot nitong pinion. Yung pinion naman nakakabit doon sa propeller. Kaya sa open differential, pag nabalaho yung isang gulong, halimbawa ito yung nakakabit doon sa isang axle, doon sa isang gulong, siyempre mababalaho ito, hihinto ito. Ang iikot ngayon kung alin yung walang balaho, kung alin yung walang pumipigil. Kaya ang walang pumipigil, yung hindi nakakapit doon sa ground, yun pa rin yung iikot. Kaya hindi ka makaabante. Dumudulas lang to. Kasi pag pinigil mo ang isang gulong, yung kabilang gulong naman ang iikot. Hindi katulad ng limited slip differential. So okay, andar lang ng andar yung mo. Yung sasakyan mo, umiikot yung mga gulong mo. Kasi umiikot itong differential. Ngayon, pag nag-freewheeling ka, ito na yun, freewheeling or engine brake. So ang mangyayari, itong mga spider gear na to, dahil maluwag, gaganyan-ganyan yan. Yun yung naririnig nating ingay kanina. Ang pinakita ko po sa inyo, kalug na kalug po. Ito. Kaya ngayon, maglalagay kami ng shims dito. Ito nga may may washer nga. Ito yung sinasabi ko sa inyo, washer kanina. Oh. May washer to eh. Ngayon mga kapatid, kausap ko yung may-ari nito yun. Napag-usapan namin kanina. Mukhang nadali si sir ng bogus na buy and sell. Kasi ang tinakbo lamang nito nung nakuha niya ay 47. Pero nakita nyo naman kung gaano kadumi ang kanyang differential. Sa dami po ng nabuksan namin ng mga differential, yung iba nga tumatakbo ng 80,000 kilometers kasi yun yung kadalasan na due niya para palitan yung mga gear oil, malilinis pa at hindi po ganito kadumi. Itong kay Sir 47, putik na at ang isa pang nagulat si Sir doon, 47,000 kilometers plus 2,000, 49,000, bumigay na yung transmission niya. So ibig sabihin, ito po ay nagalaw na ang kilometrahe nito na hocus-pocus na. Nung araw kasi, nung kabli-kabli pa, yung ating gauge, no, ang ginagamit lang naman doon, yung barena, gagamitin. Tapos yung kable, kakabit doon yung barena, paiikutin nila ng paikutin yun. Hanggang sa umabot siya sa 1,000,000 at balik na naman sa zero. Tapos ilalagay nila kung ano yung numero na gusto nila, kung 30,000 lang, 60,000 lang, di ba? Medyo matrabaho yun. Pero ngayon kasi, alam niyo na, scanner, computer lang, mababago na nila yung kilometer reading. Kaya kung bibili po kayo ng sasakyan, tawagin niyo po si Jeep Doctor. Mag-message po kayo kay Jeep Doctor at magpatulong kayo. Kung bibili kayo ng sasakyan, baka mamaya yung inyong kilometrahe ay binago na nila, na hocus-pocus na nila, huwag nyo na pong bibili yun kasi magagaya kayo kay sir. Ayan, magagaya po kayo sa kanya. Naggastos na ng 110,000 sa transmission. Ito na naman ang panibagong gastos. Kasi malamang ito, hindi lang 100,000 tinakbo nito. Normally, sa mga sasakyan na nasisiraan ng transmission, yan yung tumakbo na ng 150, 180, 200. So malamang ganun po ito. Baka ito ay ipinang-grab. Okay? Kasi nagpalit na kayo ng bearing, di ba? Nagpalit na to ng axle bearing. So yan ang talagang malakas masira kapag pinang-grab mo, pinang-taxi mo ang iyong sasakyan. Ito mga kapatid, ito na yung shim. Isa lang to kaya walang S. Madalas ako nagkakamali doon eh. Shim. Okay. Washer. So dito galing yun. Ayan, nabibili naman din talaga to. Itong shim na to. So kabilaan, ang ginawa ni Ka Richard, dalawang planetary gear, spider gear. So yan. Rek, tanong mo kung may SAE 140 doon. Ito kasi 90, masyadong malabnaw to. 140 na.
O pagka kasi ganito na talagang nagremedyo na lang tayo sa differential, huwag ka nang gumamit ng manipis. Doon na tayo sa 140 kung meron. Ito 90 yan eh, yung tinanggal sa'yo. Masyado malabnaw. O yan, tingnan nyo po mga kapatid, napakalinis. O, pati dito. Nilinis na rin namin hanggang doon. Pero tulad nga ng sinabi natin, kung may budget, bilan natin. Ito, makauwi ka lang sir, kasi si sir, Guadalupe. Cavite pa, saan sa Cavite? Tansa Cavite, sir. Saan po? Tanza, naku, malayo. Yun. Richard, ganun mo nga, isukat na natin dito. Okay. Ilan ang bilang mo? 39, 739. Low speed pala to. Pero kasi high speed yung transmission, tapos high speed din yung gulong dahil maliit lang. Yan. So ito na. Buuin nyo na to ha. Hindi man natin makuha talaga yung pinaka-perfect na settings nito dahil ang talagang nagka-problema dito, itong planetary gear, itong spider gear na yan, mawawala naman yung maingay kanina na naririnig nyo. Sigurado yun, mawawala yun dahil wala nang kakalampag na mga dito, spider gear. Mga kapatid, hindi po namin natapos itong differential ni Sir Reynato, yung pong differential ng Avanza. Kasi po, nagdesisyon na rin po kami na palitan yung dalawang axle shaft bearing kasi may kalug na rin po siya. Ngayon mga kapatid, ito po. Kung bibili po kayo ng mga second hand na mga sasakyan at wala po kayong kaalam-alam talaga sa pagbili ng sasakyan ng mga second hand, hanggat maaari po ay wag po kayo magpadalos-dalos. Talagang magsama po kayo ng mekaniko. Kasi tulad nitong nangyari kay Sir Reynato, binili niya itong Avanza na to, 2016 model. 47,000 kilometers ang tinakbo. Nagamit niya 2,000 kilometers lang at nasira na po yung transmission. Ang kinasasama ng loob nitong may-ari nito dahil sa wala na nga silang kaalam-alam sa pagpili ng magandang segunda mano at nakatapat pa sila ng ganitong mga bogus na seller ng mga second hand na sasakyan, nung nasiraan sila sa TPLEX, tumirik sila doon, isinakay ngayon ng tow truck yung kanilang sasakyan at dinala doon sa mga accredited nilang mga talyer. So dinala siya sa Olongapo. Pagdating sa Olongapo, ito talagang masamang-masama ang loob nung may-ari nung sasakyan na to dahil ang verdict nila doon ay palitan ng surplus na transmission at hindi po sila nagre-revealed. 110,000 na tumataginting ang inilabas na pera nung may-ari nitong Avanza na halos sa pinag-awayan pa nilang mag-asawa. Kung ganyan ang matsyempohan nyo ng mga sasakyan na mabibili nyo, kawawa po kayo talaga. So mauubos talaga ang pera nyo. Pero hindi po doon natatapos yun. Nung napalitan na ng transmission, narito na nga po sila sa amin. Ang sira naman ngayon ay itong differential. Ayan, yung mga ipinakita ko po sa inyo kanina. Ito po, kung bibili kayo ng segunda manong sasakyan, try nyo lang po ito try nyo. Gumawa din kayo ng kasulatan na kung halimbawa po, yung mabibili nyong sasakyan ay tampered ang kilometer reading, yung kanyang odometer, dapat doon sa kasulatan na yon ay pwede nyong isoli yung sasakyan at ibalik ang ipinambili nyong pera. Paano mangyayari doon? Siyempre, iuwi nyo muna yung sasakyan, ipacheck nyo ngayon sa mga kasa, ipacheck nyo ngayon sa marunong na mag-check niyan kung tampered yan o si Jeep Doctor, puntahan nyo. Or doon sa mga shops na mayroong mga scanner na nakakasilip kung yan po ay na-tampered, yung kilometer reading yan, ipacheck nyo ron. At pag napatunayan nyo po na yan ay tampered, ibalik nyo, puntahan nyo siya dahil kayo may kasunduan. Laganap po talaga yung mga mabibili nyong sasakyan na maraming problema. Kasi karamihan po dyan nabaha, karamihan po dyan ginamit sa Uber, ginamit sa Grab, maganda ang body, maganda ang interior, pero talagang laspag ang gamit doon sa sasakyan. Kaya lang hindi nila ipagtatapat sa inyo yan. At ang matindi pa rito, tinatampered nila yung kilometer reading, pati yung mga history ng kollisyon. Kapag yan ang natsyempohan nyo, talagang kawawa po kayo. Ngayon sana may batas na gawin ang gobyerno natin tungkol dito kasi marami na po nga napapahamak dito tulad na nga lang nitong si Sir Reynato. Ang laki na po ng gastos niya, hindi pa niya napapakinabangan. 2,000 kilometers lang po ang nagamit niya dito sa sasakyan na to, bumigay na yung transmission at ito naman ngayon yung differential. So mga kapatid, mag-iingat po kayo sa pagbili ng segunda manong sasakyan.
kung wala po kayong maisasamang mekaniko, gumawa kayo ng kasulatan. Katulad po ng binanggit ko sa inyo na pwedeng ibalik, no? Pwedeng sole, di ba? Sole, pwede ba? Yan, mga kapatid. Para po, hindi naman kayo malagay sa alanganin. At kung hindi sila papayag, huwag nyo na pong bilhin yun. Sigurado, may issues po yun. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.